Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, sa ating mga guro, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan at kamag-anak, at sa ating mga mag-aaral. Isang mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Leo J. Asibron Cadavid. Magbabahagi sa inyo kung saan patungkol ang dula, ano ang kahalagahan ng dula, ano ang kahalagahan ng dula sa ating mga mag-aaral at sa ating mga kabataan, at ano nga ba ang kasaysayan ng dula dito sa ating bansa. Alam kong meron na kayong mga nakaraang kaalaman kung saan nga ba patungkol ang dula at kung ano ang dula. Lalong-lalo na sa kasalukuyan nating henerasyon ay marami ng o di kaya umusbong na ang mga makabagong teknolohiya na marahil ay nakawiwilihan na ng mga kabataan at ng iba ring mga magulang. Ngayon, hayaan niyong talakayin ko o ibahagi ko ang aking kaalaman kung ano nga ba ang dula noong unang panahon at noong panahon pa ng mga pananakop. Ano nga ba ang mga mahalagang bahagi ng dula sa panahong iyon at ano ang malaking impluwensya nito sa kasalukuyan nating henerasyon. Bago iyan, alamin muna natin kung ano nga ba ang dula. Sinasabing ang dula, ang layunin ng dula ay upang itanghal sa isang tanghalan sa pamamagitan ng pagsasalita, ng pagkilos at paggalaw ng mga tauhan na nakabatay sa kaisipan ng may akda o ng gumawa ng isang dula. Sinasabi rin na ang dula ay salamin sa tunay na buhay ng isang tao o di kaya ito ay nakabatay sa totoong nangyayari sa buhay ng isang tao. Halimbawa na lamang dyan ay ang pagkakaroon ng problema at suliranin na maaaring pinagtagumpayan o di kaya kinasawian ng isang tauhan o ng isang tao. Ayon pa nga kay Aristotle, alam naman natin kung sino si Aristotle, hindi ba? Isa siyang bantog na manunulat. Ayon nga sa kanya, ang isang dula ay isang sining ng panggagaya o pag-iimita sa buhay ng isang tao. Kasama na rito o kabilang na rito ang kung paano sila magsalita, kung paano sila kumilos, at kung paano sila gumawa sa pang-araw-araw na buhay. Mayroong mahalagang sangkap ang isang dula. Ito nga ay ang script, mga karakter o ang mga tauhan, tanghalan, mga manonood, at higit sa lahat ang direktor o taga-derehe, na kung wala ang mga ito ay hindi mabubuo ang isang dula, o di kaya kung wala man ang isa sa mga ito ay hindi magkakaroon ng isang dula, sapagkat ang lahat ng sangkap na ito ay mahalaga sa gagawing pagsasadula. Ngayon alam na natin kung ano ang kahulugan o di kaya ang mga sangkap ng isang dula. Ngayon alamin naman natin kung ano nga ba ang kasaysayan ng dula o ng dulaang Filipino dito sa bansang Pilipinas. Alam nating lahat na ang bansang Pilipinas ay maraming nanakop dito o di kaya maraming mga dayuhan ang sumakop sa bansang Pilipinas. Kabilang na dito ang mga Espanyol, ang mga Amerikano, ang mga Hapon at marami pang iba dahil nga sa ang Pilipinas ay mayaman sa mga ginto at sa mga likas na yaman na maaari nilang pakinabangan sa kanilang mga bansa. Ngunit bago natin talakayin ang mga iyan, alamin muna natin kung ano nga ba ang nangyari noong panahon ng mga katutubo o ano kaya ang kalagayan ng dulaang Filipino sa panahon ng mga katutubo. Sa panahon ng mga katutubo, alam naman natin na sa panahong iyon ay hindi pa umusbong ang teknolohiya o di kaya ang mga kagamitan na ginagamit natin sa kasalukuyan. Sa panahon ng mga katutubo, ang kanilang dula noon ay pasalindila lamang. O kung isasalin natin sa ibang termino, ang pasalindila ito ay paglilipat ng isang impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita. Kaya ito tinatawag na pasalindila. Dahil nga wala pang mga kagamitan sa panahong iyon na maaari nilang isulat ang kanilang mga script o di kaya ang kanilang pagsasadula o di kaya naman ay mai-record ang kanilang ginawang pagsasadula. Kaya mapapanood mo lamang ang isang pagtatanghal sa panahon ng mga katutubo kung andyan ka mismo sa pinagtanghalan nila. At ang mga
dula nga sa panahon ng mga katutubo ay ang mga bulong, bugtong, mga alamat, mga kwentong bayan at marami pang iba na magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin naman nating tinatangkilik o ginagawa. Ang unang sumakop sa bansang Pilipinas ay ang mga Kastila o ang mga Espanyol. At alam naman natin ang pakay ng mga Espanyol sa kanilang pananakop sa ating bansa, hindi ba? Ito nga ang tinatawag na 3G, ang God, Gold at Glory. Kung isasalin naman natin ito sa wikang Filipino o sa wikang Tagalog, ito nga ay ang Kristyanismo, kayamanan at kapangyarihan. Yun ang pinakalayunin ng mga Espanyol o ng mga Kastila sa kanilang pananakop sa ating bansa. Dahil nga, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang bansang Pilipinas o ang ating bansa ay mayaman sa mga likas na yaman na maaaring pakinabangan ng iba pang mga bansa. At ang layunin nga nila ay upang ipalaganap ang Kristyanismo sa ating bansa. Kaya marami sa mga kababayan natin ngayon o isa sa atin ngayon na nandito ay kabilang sa Kristiyano o ng Katoliko. Pangalawa ay ang kayamanan o gold, sapagkat ang Pilipinas ay mayaman sa ginto na maaari nilang magamit sa kanilang mga paglalakbay o sa kanilang bansa. At ang panghuli naman ay ang kapangyarihan. Isa ito sa pinakarason nila kung bakit sila nanakop ay upang ipalawak ang kanilang mga nasasakupan. Nang sa gayon ay maparami pa ang kanilang mga hawak na bansa o nasasakupan na bansa. Kung mapapansin ninyo na sa panahon ng mga Kastila o panahon ng mga Espanyol, ang paksa ng mga dula sa panahong iyon na magpasanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin lalong-lalo na sa mga Kristiyano ay patungkol ito sa relihiyon. O ang pinakapaksa sa panahon ng mga Kastila ay patungkol sa relihiyon sapagkat ito nga ay isa sa kanilang mga layunin kung bakit sila nanakop sa ating bansa. At ang mga halimbawa nga ng mga dula sa panahon ng Kastila o ng mga Espanyol ay ang mga Santa Cruzan, Sinaculo, Moro-Moro at marami pang iba na patungkol sa relihiyon na magpasa hanggang sa kasalukuyan ay tinatangkilik pa rin ng mga Kristiyano, lalong-lalo na ng mga Katoliko. Ngayon, ang kasunod na nanakop sa ating bansa ay ang mga Amerikano. At alam naman natin na ang Amerikano, sila ang nagbigay ng edukasyon sa ating mga Filipino o sa ating mga mamamayang Pilipino sapagkat sila ang nag-umpisa ng edukasyon dito sa Pilipinas. At kung mapapansin ninyo na ang mga dula o ang paksa ng mga dula sa panahon ng mga Amerikano ay patungkol sa pagiging makanasyonalismo o pagiging makabayan ng mga Pilipino. Dito natin na ilalabas ang ating pagiging makabayan sapagkat hindi tayo pinagbabawalan ng mga Amerikano sa panahong iyon. Kaya dito rin umusbong ang ating mga kababayan na manunulat at dito rin sumikat ang kanilang mga ginawang dula o di kaya ang ginawa nilang mga panitikan. Ang pinakasikat nga sa panahon ng mga Amerikano ay sina Severino Reyes at Aurelio Tolentino sapagkat ang pangalan nga na iyan ang kilala sa panahon ng mga Amerikano dahil sa kanilang mga naisulat na dula. Ang Walang Sugat ni Severino Reyes at ang Kahapon, Ngayon at Bukas naman ni Aurelio Tolentino na sumikat nga sa panahon nga iyon. At sa panahon din ng mga Amerikano, doon din sumikat ang mga pelikula o ang tinatawag na vaudeville. Ngayon, sa kasalukuyan naman na henerasyon o sa henerasyon natin ngayon, sa henerasyon kung saan tayo nabibilang, alam natin na napakayaman na ang panahon na ito. Sapagkat dito na nagsiusbungan ang mga makabagong teknolohiya na napakalayo sa panahon ng mga katutubo. Dito sa henerasyon na ito, kahit nasa bahay ka lang o kahit saang panig ka man ng mundo, ay maaari mo nang mapanood ang gusto mong pagsasadula, ang gusto mong pelikula, na kahit nasa bahay ka lang o kahit saang panig ka man naroroon. Hindi katulad noon na mapapanood mo lamang ang isang dula o ang isang pagtatanghal kung andyan ka mismo sa ginanapan ng isang pagsasadula o di kaya
naririnig lamang natin ito sa mga radyo. Ngunit sa kasalukuyan nga ay dahil nga sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya ay napapadali na natin o napapadali ang panonood natin o ang pagsasagawa natin ng isang pagsasadula o pagtatanghal dahil sa tulong ng mga makabagong teknolohiya. At sa panahon nga rin na ito umusbong ang tinatawag na Korean novela. At ito nga ay kinawiwilihan ng mga kababayan natin o lang mga kabataan sa kasalukuyan. Bilang isang kabataang Filipino o isang mamamayang Pilipino, masakit isipin na mas tinatangkilik pa ng mga kabataan ngayon ang mga gawa ng ibang lahi o ang gawa ng mga dayuhan. Hindi na natin namamalayan na unti-unti nang namamatay o unti-unti na nating nababaon sa limot ang ating mga sariling panitikan, lalong-lalo na ang ating mga sariling dula. Dahil nga mas may interes pa tayo sa gawa ng ibang lahi o ng gawa ng ibang bansa kaysa sa sarili nating mga panitikan at dula. Kaya ang mapapayo ko sa ating mga kabataang Filipino, bilang isa rin ako sa kabataang Filipino, tangkilikin natin ang sariling atin sapagkat kung maibabaon na natin ito sa limot o tuluyan ng mawala ang ating mga panitikan ay hindi na natin ito maibabalik pa o mahihirapan na tayong ibalik pa. Kaya hanggat mayroon pang buhay na mga panitikan sa panahon natin ngayon o buhay na mga dula sa ating henerasyon, tangkilikin natin ito at imungkahi pa natin sa ating sa mga kabataan pa. Nang sa gayon ay sumapit man ang ang makabagong henerasyon ay mananatili pa rin ang ating mga panitikan o ang ating mga dula na matatawag talaga nating sariling atin dahil gawa ito ng ating mga mamamayang Filipino. Ngayon alam na ninyo o naibahagi ko na kung ano nga ba ang kasaysayan ng dulaang Filipino o ng dula dito sa bansang Pilipinas. Maalam kong may iba pa rin sa inyo na nagtataka o naguguluhan kung bakit nga ba mahalaga na pag-aralan ng isang dula, kung bakit ba mahalaga na tangkilikin natin ang ating mga sariling dula, at kung bakit nga ba mahalaga na paunlarin pa o pagyabungin pa natin ang ating mga sariling dula. Ngayon bago ko banggitin o talakayin kung ano nga ba ang kahalagahan ng isang dula sa ating mga mamamayang Filipino, o sa atin ding mga kabataan o sa mga henerasyon pa na darating, hayaan yung talakayin ko muna kung ano nga ba ang katangian ng isang dula. Ang dula ay mayroong pataas at pababa na parte. At alam kong alam yan ng mga mag-aaral sapagkat itinuturo yan sa inyong mga klase. Kaya mayroong pagtaas at pagbaba ng ang isang dula sapagkat sa isang dula mayroong mga pangyayari dito na kung saan nagkaka-interest lalo ang mga manonood sapagkat ang nasa dula ay tunggalian na ng mga bida o ng mga tauhan sa kwento. Habang yung pababa naman na parte, dito yung nagsisimula na yung paghina ng daloy ng isang dula o dito na maaaring nasolusyonan o di kaya dito na nagaganap yung kasawian ng isang tauhan sa isang dula. Kaya ito tinatawag na mayroong pagtaas at pagbaba na parte sa isang dula. Ang isang dula ay mayroong pagkakasunod-sunod dahil nga ito ay may mga bahagi. Mayroon itong simula, gitna at wakas na napapaloob sa banghay ng isang dula. Nandoon makikita mo kung saang parte magaganap yung kasukdulan, kung saan magaganap yung tunggalian ng mga tauhan, at kung saan magaganap ang kakalasan. Kaya mahalaga na alam natin ang mga bahagi ng isang dula bilang mga mag-aaral. At bilang mga manonood na rin, upang malaman natin kung saang parte nga ba ang dapat nating abangan o saang parte nga ba yung mas magkaka-interes tayo. Ngayon alam na natin kung ano nga ba ang katangian ng isang dula. Ngayon alamin naman natin kung bakit nga ba mahalaga o kung ano nga ba ang kahalagahan ng isang dula sa ating mga Filipino at sa ating mga kabataan at sa makabagong henerasyon pa na darating. Mahalaga ang isang dula sapagkat
kagaya nga ng nabanggit ko kanina sa simula pa lang, ang isang dula, ito ay representa o ito ay nagpapakita ng tunay na buhay ng isang tao. Kapag nanonood tayo ng isang dula o ng isang pagsasadula o di kaya ng isang pelikula, ay may napupulot tayong aral na nagagamit natin sa ating sarili at sa ating pakikipagsalamuha araw-araw. Kaya mahalaga ang dula dahil nga ito ay salamin ng totoong nangyayari sa buhay ng isang tao. Hindi lamang ito sa kung simpleng napupulot lamang na kwento diyan, kundi ito ay sumasalamin o nangyayari talaga sa totoong buhay ng isang tao. At ito nga ay nagbibigay ng aral. At isa nga sa layunin ng dula ay upang magbigay ng aral, magbigay ng aliw sa mga manonood o sa mga tagapakinig. Isa pang kahalagahan ng isang dula ay inaangkin nito ang umiiral mismo sa totoong buhay ng isang tao. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng mga suliranin o mga problema. Dahil tayo naman siguro lahat, wala naman sigurong tao, mapamahirap man o mayaman, babae ka man o lalaki, matangkad ka man o mababa, tayong lahat ay nagkakaroon ng problema at suliranin. Hindi mo maitatanggi na nagkaroon ka talaga ng isang problema o di kay napakaraming problema. At kung halos pa nga araw-araw mayroon tayong mga problema at suliranin na kinakaharap. Maaaring ito man ay maliit o malaki. Pero matatawag pa rin natin na problema o suliranin na kailangan nating lampasan o lutasin sa pang-araw-araw. At yan nga ang sinasalamin ng isang dula o ng isang pagtatanghal. Dahil nga ito ay nakabatay sa buhay ng isang tao na kailangan nating nakukunan natin ng mga aral. Halimbawa na lamang, kapag nanonood ka ng isang pagsasadula o ng pagtatanghal na maaari mong ma-relate sa iyong sariling karanasan. Marahil mayroon kayong kapareho na problema sa tauhan sa iyong pinapanood na dula o pagtatanghal, ay maaari mo itong makunan ng aral kung paano mo rin lulutasin ang sarili mong problema dahil nga magkapareho iyon sa problema na kinakaharap mo ngayon o maaring haharapin mo pa sa kinabukasan. Kaya napakahalaga talaga ng dula dahil nga nakatutulong din ito sa atin. Lalong-lalo na kapag tayo ay may mga problema o di kaya may mga karanasan din tayo na may relate natin o nakikita natin sa palabas na ating pinapanood, mapagkukunan natin ito ng paraan o solusyon kung paano natin susolusyonan din ang ating sariling problema. At nabanggit ko rin kanina na mahalaga ang isang dula, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero sa mga magulang o sa mga nakatatanda, dapat pa rin nating gabayan ng ating mga bata sa panonood ng mga pagsasadula o pagtatanghal o di kaya pelikula na kanilang pinapanood ngayon. Dahil alam naman natin at hindi na natin ito mapipigilan dahil sa pag-usbong at paglawak at mas lalo pang umuunlad ang makabagong teknolohiya ay hindi na natin mapipigilan na talagang malululong ang mga kabataan dito. Dapat pa rin natin gabayan ang ating mga maaaring mga anak o di kaya mga nakababatang kapatid ng mga kabataan pa lamang sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya dahil alam naman natin na lagana pa rin sa mundo ng social media ang mga karahasan o di kaya mapagkukunan ng mga maling impormasyon ng mga kabataan. Pero punta naman tayo sa positibong epekto ng pagsasadula sa mga kabataan. Bakit nga ba ito mahalaga para sa mga bata o sa mga kabataan? Isa sa pinakamahalagang kahalagahan ng pagsasadula para sa mga bata ay napupulutan pa rin nila ito ng aral. Halimbawa na lamang kapag sa isang palabas patungkol ito sa paggalang o di kaya paggawa ng mabuti sa kapwa o di kaya sa mga nakatatanda, paggalang at pagrespeto sa kanilang kapwa o sa mga nakatatanda sa kanila. Kapag napanood ito kasi ng mga bata maaari nila itong gayahin na a-apply din nila ito sa totoong buhay na magagamit din nila ito sa kanilang pang-araw-araw na
buhay. Sa pamamagitan din ng pagsasadula yung mga mabubuting asal sa kanilang napanood na isang pelikula o pagsasadula ay mai-a-apply nila ito sa kanilang buhay kahit bata pa lamang sila. Dahil nga, ang bata ay napaka-fresh pa ng kanilang isipan at damdamin. Madali pa silang maimpluwensyahan kung ano man ang kanilang mapanood o marinig. Kaya nga sabi ko kanina, dapat gabayan pa rin natin sila. Ang kailangang ipanood natin sa mga bata ay yung mga napupulutan ng magagandang aral, magagayahan nila ng kanilang magandang asal. At bakit ko nga ba sinasabi na mahalaga din ang isang dula, lalong-lalo na sa mga henerasyon pa na darating o sa kinabukasan pa na darating. Mahalaga ito sapagkat kung makakalimutan na natin ng ating sariling dula, ay makakalimutan na rin natin ng ating sariling pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Alam naman natin na ang ating mga bayani o ang mga kababayan natin na nagbuwis ng kanilang buhay para lamang isalba ang ating bansa, ang ating sariling panitikan na nagbuwis ng kanilang buhay ang ating mga mamamayan para lamang mapanatili ang ating sariling panitikan, ang ating sariling wika, ang ating sariling pagkakakilanlan. Nang sa gayon ay maipamana pa natin ito sa darating pa ng mga henerasyon. Kung iisipin kasi natin, kapag impluwensya na ng ibang lahi o ng ibang bansa ang ating tinatangkilik, paano naman ang ating sariling pagkakakilanlan? O di kaya, paano naman ang ating mga sariling panitikan, ang ating mga sariling dula? Patuloy na lang ba natin itong ibabaon sa limot? Hahayaan na lang ba natin na mamatay ito? Kung ako ang tatanungin ay masakit isipin na kahit nga sa ngayon pa lang unti-unti na natin itong nababaon sa limot, masakit na isipin. Papaano na lang kaya kung tuluyan na itong mawala o tuluyan ng mamatay ang ating sariling panitikan? Huwag naman sana umabot sa ganon. Mga mahal kong tagapakinig, alam ko na mananatili pa rin o nananalaytay pa rin sa ating mga dugo ang diwa ng pagiging isang makabayan o diwa ng isang Pilipino na namana natin sa ating mga ninuno na mga bayani na nagbuwis ng kanilang buhay para lamang sa ating bayan o para lamang mapanatili ang ating mga panitikan. Huwag naman sana nating sayangin ang kanilang binuwisan ng buhay para lamang sa mga impluwensya o sa mga gawa ng taga-ibang lahi o ng taga-ibang bansa. Bakit natin tatalangkilikin ang gawa ng ibang bansa kung meron naman tayong sariling atin na mas maganda pa kumpara sa kanila? Dahil nga mas naiintindihan natin ang gawa ng ating mga kababayang Pilipino kaysa sa mga taga-ibang lahi o kaysa sa mga akda na gawa ng ibang bansa. Kaya sa mga kapwa ko mag-aaral o sa mga kabataan na naririto ngayon, panatilihin natin ang alab ng ating mga sariling dula at sariling panitikan. Nang sa gayon ay sumapit man o dumating man ang makabagong henerasyon, ay mananatili pa rin ng ating mga dulaang Filipino. At may papamana pa natin ito sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa ating mga kamag-anak na darating pa. Nang sa gayon ay kung ano man ang nangyari noong panahon pa ng mga katutubo ay patuloy pa rin nating madala magpasa hanggang kasalukuyan o sa henerasyon pa na darating. Lubos akong natutuwa dahil ako ang napili o isa ako sa magbabahagi ng kaalaman ko tungkol sa dulaang Filipino. At natutuwa ako dahil nga naibahagi ko rin sa inyo ang aking mga natutunan patungkol sa kung ano nga ba ang dulaang Filipino, kung ano ang kahalagahan nito at kung ano ang kasaysayan ng dulang Filipino o ng dula dito sa ating bansa. Sana po lahat ng nabanggit ko sa araw na ito ay tumimo nawa sa inyong puso at isipan. Nang sa gayon ay kahit anumang dayuhang impluwensya ang dumating o paparating pa lamang sa ating bansa,
hindi tayo nito madadala o mananatili pa rin ang alab o ang ating pagiging Pilipino. Hindi man sa gawa, kundi mananatili pa rin ito sa puso ng bawat isa sa atin. Sa muli po, ako po si Ginoong Leo J. Cadavid. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat.